Isang magandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Noong unang araw, doon sa malapit sa ating triangle house, naglinis tayo. Doon sana tayo gagawa ng bahay ng ating heritage chicken. Pero iniisip ko, yung amoy, yung putik pag umuulan. Since nandito na yung ating kulungan, itong malaking space na ito, papunta dun sa dulo, mula dito sa ating kinakatayuan, sa una nating ginawa na kulungan ng ating mga alaga, straight yan, lahat kulungan. Dito natin ilalagay para kung maging maputik man, may amoy, malayo sa ating triangle house. At doon sa pinagplaplanuhan natin na tayuan sana, gagawin natin parang plaza para bang maaliwalas yung ating paningin, malinis yung paikot ng ating triangle house. Nag-iba yung ating plano, pero dito final na ito mga kaparmers. Sa araw na ito magsisimula na kaming gumawa. Ito yung gagamitin natin na poste mga kaparmers. Yung mga puno, yun yung ating ibabaon sa lupa para mas matibay. Ayan yung mga poste na ating gagawin. Ito na naman mga kaparmers, buhatan na naman. Bilang ha. 1, 2, 3. Yung mga poste na ito mga kaparmers, nangihinayang ako na hindi ito gamitin. Bigatan. Bigatan pala ito. Kayang kaya. Natapos din ang Valentine mga kaparmers. Ayun, nakapag family date din kami. 10 years, more than. Hindi ako nakapag celebrate ng Valentine's kasama yung aking asawa. Alam niyo kung bakit? Dahil nga yung trabaho ko sa una is flower maker. So pag Valentine, automatic kailangan ako magtrabaho. Hindi pwede na hindi ka papasok dahil yun ang panahon na kalakasan ng trabaho. More than 8 years hindi kami nakapag Valentine dito sa Pilipinas. Kasi nga doon sa Qatar 8 years po kami. Si Mrs. more than. Ako 8 years lang. Sakto lang ito mga kaparmos. Huwag na tayo maraming up. Tama na ang kwentuhan. Bilang 1, 2, 3. Ito yung ating layout mga kaparmos. Kasi naisip namin ni Brad, kung ihihiwalay natin yung mga kulungan, magkakalat mga kaparmers, magulo. Mas mainam na mula dito sa ating sinimulan papunta dito sa dulo. Pag ganyan, malinis tingnan. Tapos doon na part sa harapan ng triangle house, yun yung ating pinaka plaza. Kung mayroon tayong bisita, makapaglagay ng tent at makakaupo at makaka-relax dahil medyo malayo yung ating mga alaga. Thank you Lord. One more. So mga kaparmers, para ito sa heritage chicken. Pero kung dumating ang ating Peking duck, baka mabigay natin sa Peking duck. Pero yung aking priority, yung ating heritage chicken, para makapagbigay na tayo ng magandang pagkain, vitamins, para manumbalik ang pangingitlog ng ating mga alaga.
Tama na, tama na. Taas mo. Wala nang ulan mga ka-farmers. Matinding init naman yung ating nararanasan. Kita na yung aking bra mga ka-farmers. Nagiging losyang na tayo dito sa ating pangarap na farm. Sarap ng hangin. Ito pala yung poste na ating gagamitin. Lagyan natin ng butas dito. Oops. Humina yung aking katawan nung kumain kami sa hotel. Parang gusto na ng aking katawan doon lagi manirahan. Kaso, mabilis yung pera natin doon. Mas maganda dito sa gitna ng gubat mga ka-farmers. Walang gastos. Alright. Oops. Ay, naku po. Tamang tama oh. Matibay mga ka-farmers. Tapos dito, papunta doon, tire wire. Grabe, init. Tapos na lahat ng poste. Yung itaas na lang at yung paikot mga ka-farmers. Matatapos din to. Isang araw hanggang 2, tapos na ito. Gagawin na lang natin yung pagkain ng ating mga alaga. Kailangan mapicturan, malinis, wala makikita ng mga sanga. Yung picture na yon, yun yung attachment para doon sa dorel ko, doon sa pag-apply ng electricity. Hapon na mga ka-farmers, matapos na kayo mag-lunch. Kasama ko si Mrs. Ay nako, ang hirap pag hindi sanay sa bukid. Bagal maglakad. Ipagpapatuloy natin yung paggawa ng triangle house. Triangle house, yung kulungan ng ating heritage chicken mga ka-farmers. Si Mrs. kasi magpipicture, kailangan nakatayo siya doon sa ating triangle house. Kasi kasama yung picture na yon sa requirements doon sa dorel ko, doon sa company ng kuryente. Lahat yan, pati poste, pipicturan na malinis. Pag na-approve, ibibigay sa atin yung drop wire, tapos ilalagay ng electrician. Pag nalagay ng electrician, ang kasunod niyan, ikakabit na ang kontador at ikakabit na sa kuryente. Mayroon na tayong electricity at makakapag-operate na tayo ng shredder mga ka-farmers. Mas pinabilis
at marami yung ating magagawa na organic na pagkain ng ating mga alaga. Dito tayo dumaan. Dito. Hey. Magpapahakot din ako ng rice hull. Meron akong kinuha doon. Ito yung aming gate mga kaparmers. Touchscreen ho yan. Kusang bumubukas yan pag binubuhat. Ha? Pati yung tandram. Yan mga kaparmers yung ating rice hull. Ay sus, oh, di nga ni sigarat turlab yung ikog. Magaan na daw pa no. Galing-galing ni mama oh. Ang motor na. Sarap dito oh. Dito na yung ating rice hull. Malaki talaga yung tulong pag mayroong kalabaw. Mas napapagaan yung trabaho. Pinakyaw niya 150. Dinagdagan ko nga ng 50 kasi masyado naman mura. Di ba Brad? Tumatawa. Bigyan ko na lang ng isang sakong rice hull. Ang daming audience oh, nakadungaw. Yan, relax, relax, relax. Kwarta na. Marami-rami ito mga kaparmos. Lahat ng ating kulungan lalagyan natin. Pag kinulang, o-order ulit. Dito yan. Para dito sa loob. Kasama din dito sa labas. Damo nagkikita oh. Sari ka upay ko dito kay bago pa. Yan nagkinita ka rin gawas. Ihatag na ko tera. Ay, wad. Ihatag na ko. Ingo sa kasako. Oo. Yan. Napansin ko yung ating mga alaga. Oh, Brad. Naipit. Sabi tulong. Ay, buksan mo. Kasi yung ano. Palabas mga kaparmers. Ating black australo. Dito ka kanto. Para diri ka banto. Ayan. Patingin nga ng ano, charings mo. Tibay ng kalabaw, no? Dahil gumagawa kami ng aming kulungan, nakahanda na yung pagkain ng ating mga alaga para hindi malit sila sa pagkain mamaya. Dami ng ating rice hull. Binigyan ko na kayo, panay silip pa rin kayo. Oh.
hapon na mga ka-farmers. Hindi tayo makakapaglagay ng bubong ngayon, baka bukas. Kaso bukas pupunta ko ng Toyota para sa insurance. Solve. Ngayon, aakyat na tayo. Doon na tayo sa taas. Oh, sino pa? Saan pa? Play. Okay. Dito. Ito yung aking stress reliever mga ka-farmers. Kahit pagod tayo sa paggagawa ng kulungan nila, kung nakikita natin yung ating mga alaga na ganito, nakakatanggal ng pagod. Nakalabas yung aking mga itik. Nakikisalamuhan na rin dito sa loob. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Pagkain na tayo dahil pagkatapos natin magpakain, napakan to ang ating mga ubong tutukain, mga itik na kalabas. Papatayin kayo dito sa labas pag dito kayo. Yung ating ginya mga ka-farmers, hindi na ganyang kaingay dahil sanay na sila sa atin. Pero ngayon, meron naghahakot ng rice hull. Pag nakikita yan, lalo na hindi kagwapuhan, maarte mga ka-farmers. Gusto gwapo. Maingay, sobra. Tignan nyo, yung bingala na ito, sanay na sa tao. Sanay na sa atin. Kaya sa una, ng bagong dating, ingay niya. Sana yung mga itik. Sa una, yung ating Muscovy duck, hindi yan umaakyat. Ngayon, umaakyat na rin. Gabundok na yung ating rice hull mga ka-farmers, pero tuloy pa rin ang paghahakot ni Busing. Kalahating truck ang dala, tibay ng kanyang kalabaw. Magandang gawing inahin ito dahil babae. Lokas parang si Superman, nakatapon lang yung 50 kilos. Maliban sa sako, mayroon pang sako sa ilalim na madami din ang laman ito. Inabot na kami ng hapon mga ka-farmers. Ang kulang na lang dito sa taas, pag natapos ito, bubong, yero. Mas mahaba ito kaysa doon sa una nating ginawa. Hindi natin hinati-hati yung mga kawayan
para mas matibay. Mahaba ito mga kaparmers dahil dalawang kulungan ang magagawa dito. Sa heritage chicken, baka sa Muscovy duck o sa Guinea. Yun po yung ating plano. I-division natin. Yung ating Guinea or Muscovy duck, maliit lang naman yan. 3 yung Guinea, Muscovy duck is 4. Yan po yung ating pagpipilian kung sino ilalagay natin. Yung isang kulungan dito mas maliit. Yung isa, yung malaki para sa heritage chicken. Ano Brad? Galasin ko na. Ipako. Lagarin mo. Pahirapan mga kaparmas. Grabe oh. Hindi biro yung paglalagari pag ganito nakalaki. Oh. Parang chinso oh. Brad, mag-aalas 6 na para makapag-snack muna tayo. Hindi pa kami umiinom ng tubig mula kanina. Okay na. Fire. Hop. Ayos na. Ayos. Solve. Yan yung pinakamahirap. Sabi ko kay Brad, ngayon lagariin dahil wala ng araw. Kasi kung bukas malakas yung araw, nako, mangingitim tayo sa ano, para tayong palay na binilad. Nangyari Brad? Bakit bumagsak yung isang ano? Isang kawayan no? Nabiyak. Saka bumagsak sa lupa. Bakit tinamaan ng kidlat? Kahapon ng umulan. Dito na yung aming natapos mga kaparmers. Hindi tayo nakapag-order ng bubong. Kahit tayo nakapag-order ng bubong, kulang din sa oras. Bukas bukas ng umaga si Brad muna yung bahala dito dahil punta ko ng Toyota, punta ng Dorelco, mag-a-apply doon sa pagpakabit ng kuryente at saka mag-claim kami ng insurance sa Toyota. Maganda yung aming insurance na nakuha dahil katapos ng quotation, nabayaran at na-order na yung pyesa. Ayun, pinapapunta na kami doon para iwan yung sasakyan para maayos. Nagasgasan kaparmers at saka yung isang side mirror nabali at nawasak. Yan yung nagpapagaling pag baguhan pa lang. Dahil hapon na, sakto na siguro ito mga kaparmers. Baka yumaman tayo sa sobrang sipag. Oops! Tibay ah. Tama na. Sige na. Tapusin mo na yan at kapag snack muna. Ay na. Hindi pa nga tayo nakakainom ng tubig. Wow! Puntikan na. So paano mga kaparmers, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon at inuulit ko, mabuhay po kayo. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa